So next, we will be discussing the role play, gender equality in decision making. So first is household. So alam naman natin sa traditional na societies is men ang majority na parang decision maker sa loob ng bahay. Dahil dahil nga sila ang tinatawag na primary na breadwinner. And sa traditional na gender roles kasi is woman naman ang mga caregiver sa loob ng bahay. So this leads to unequal distribution of decision-making power, especially sa mga bayarin. For example, in some households, men may make decisions about purchases like sa mga kotse, sa kahit real estate, mga investments, gano'n. Dahil sila ang nakikitang head of the household. While women naman is parang yung power nila sa decision making sa loob ng bahay. So next naman is sa workplaces. So sa gender roles ng workplaces is pinapaboran nito or minsan pinapaboran nito yung mga lalaki. Especially sa mga industries na dinodominate ng lalaki yung mga positions. So sa decision making naman in decision making, nagkakaroon din ng parang ng unequal treatment sa mga suggestions. And sa mga leadership roles naman, halos lalaki rin ang kinukuha. Dino-dominate din ito ng lalaki. So minsan nagkakaroon sila ng decision na sa perspective nila na hindi na nila kailangan ng babae sa kanilang mga employees. Dahil dun nagkakaroon ng unequal treatment dahil dun puwedeng ma-sideline lamang yung mga babae dahil na-undervalue sila sa mga trabaho. So next is about communities naman. So sa mga cultures naman natin is sa mga leadership roles, sa mga for example sa mga kagawad, SK, yan. Sa mga leadership na mga gano'n is majority rin is lalaki rin yung nagdo-dominate dito. And sa mga decision making din sa mga communities is lalaki rin yung parang nagde-decide sa mga 'to. And some rural communities naman, sila pa rin yung nagkokontrol sa mga rights. Kahit na yung babae yung for example, babae yung may responsible sa mga agriculture nito na magaganda. And is lalaki pa rin yung parang nagte-take ng credit, na undervalue yung mga babae dahil dun. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang bagong inisyatiba upang itaguyod ang kabutihan ng mga mag-aaral at mabawasan ang stress natin. Nag-brainstorm kami ng ilang option. Ang una ay ang paglikha ng isang student wellness center na may mga lugar para sa mga pagpapahinga, service sa counseling at sa mga workshop tungkol sa pamamahala ng stress. Sa tingin ko isang magandang ideya iyon. Magbibigay ito ng isang labis na kinakailangang espasyo para sa mga mag-aaral na makapagpahinga at tumingin ng tulong kapag kailangan nila ito. Sangayon ako. Ngunit, sa tingin ko, mahalaga rin itoon ang pansin sa pag-iwas. Maaari tayong mag-organisa ng higit pang mga extracurricular activities at club upang mabigyan ang mga mag-aaral ng mga outlet para sa kanilang mga interes at hilig. Ang pagkakaroon ng mga hilig at interes ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang maibsan ang stress. Papatupad na mas maikling araw ng paaralan na mas mahabang ang break. May iwasan nito ang tensyon sa akademya at bibigyan ng mag-aaral na mas maraming oras para sa kanilang sarili. Isang kawili-wiling ideya. Maaari natin tuklasin ang posibilidad ng pagpapatupad ng mas maikling araw ng paaralan sa ilang klase at tingnan kung paano ito gumagana. Bago tayo magpasya, dapat natin isaalang-alang ang mga gastos at mapagkukuhanan pa kasanggot sa bawat opsyon. Maaari tayong bumuo ng isang subcommittee upang magsaliksik ng
mga gastos at benepisyo ng bawat opinion. Magandang idea. Tatalakayin natin ang mga natuklasan sa subcommittee sa ating susunod na pulong. So regarding po sa roleplay na ginawa namin, we reflected on who has the final say and here are our reasons. So ang setting ng roleplay namin is student council meeting. Nag-uusap-usap sila. So ang may final say sa aming roleplay is the vice president and the president. So sa leadership kasi is parang president or the vice president, parang sila yung pinaka-highest sa leadership roles. So, may final say talaga when it comes to meetings, ganyan, is the president or the vice president. Kasi sila yung pinaka-leader dun sa mga leaders. Yan, leader of the leaders. Parang, parang sa kanila magaganap yung confirmations ng mga napag-usapan. Parang sila din yung magte-take action sa mga 'to. So, how did gender affect the decision-making process? So, sa aming roleplay is meron pong isang babaeng student council. So, sa aming roleplay is kinonsider namin kung ano yung sinasabi ng babae. Ah, nagkaroon kami ng equal treatment sa gender and sa positions. Kahit na mas mababa yung rank ng babae is we still consider their we still we still considered her answers. So, what changes could be made to ensure more equal participation in decisions? So, gaya nga ng ginawa namin is hinayaan namin magsalita ang bawat isa and as leaders sa roleplay namin is na pinakinggan namin ang masasabi ng bawat isa and pinakinggan namin kung ano yung suggestions nila without being biased sa gender kung ano mang gender. And all is well kung nagkaroon ng agreement and walang nangyaring bias sa aming sa aming roleplay. So everyone, we need to reflect on ideas na para to ensure na magkaroon ng equal na decision making sa communities, sa households, ganyan. So dapat nagkakaroon tayo ng solusyon sa mga 'to if nagkakaroon ng unequal na decision making sa isang bahay. If if yung father is humahawak sa mga major decisions ng isang pamilya is dapat pag-usapan ito dahil dapat mutual ang agreement both sides. Dapat parehong agree sa mga 'to. Next is sa community naman dapat we need to respect the gender or the leadership position kung saang posisyon po yung babae. If mas lower po that we still need to respect her decisions and her suggestions. So dahil everyone naman po may different ideas. Pwede yung idea ng babae is mas better kaysa sa idea ng isang lalaki. So, isipin natin yung mga mangyayari if nagkakaroon ng equal na decision making sa isang household or communities. Siguro is mas mapapaunlad yung isang household or community if nagsasama-sama. Kakaroon ng unity or mga suggestions is kino-consider ng bawat isa without being biased sa gender.